Ang huling alingaw-ngaw ng masigabong palakpakan ay tila nakabuntot pa rin kay Dr. Adrian Varesvilla pagpasok niya sa malaking pinto ng kanilang mansyon. Ang bigat ng tropeyo sa kanyang kamay, isang patunay ng kanyang tagumpay bilang Surgeon of the Year, ay walang-wala kung ikukumpara sa bigat na biglang bumalot sa kanyang dibdib. Ang ingay sa labas ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob. Isang katahimikang hindi niya inaasahan. Ang dapat sana'y maririnig niya ay ang masayang tawanan ng kanyang anak na si Ellis, ang malambing na pagbati ng kanyang asawang si Claudine. Pero wala. Tanging ang marahang ugong lang ng aircon at ang tibok ng sarili niyang puso ang kanyang naririnig. Nasaan sila? Hawak ang gintong tropeyo, pakiramdam niya ay isa itong walang kwentang bagay. Para saan ang lahat ng parangal na ito kung sa pag-uwi niya ay isang malamig na tahanan ang kanyang dadatnan? Ang nangiti na kanina'y hindi maalis sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Surprise? Iisang sabay-sabay na sigaw ang bumasag sa katahimikan, kasabay ng biglaang pagliwanag ng buong kabahayan. Mula sa dilim ay lumitaw ang mga pamilyar na mukha, mga kasamahan niya sa ospital, mga kaibigan, at sa gitna ng lahat, ang kanyang magandang asawa na si Claudine, may hawak na isang maliit na cake na may nakasinding kandila. "Congratulations, my love," sabi ni Claudine, ang kanyang ngiti. Ang iyang ngiti ay kasing liwanag ng mga ilaw sa paligid. Lumapit ito at hinalikan siya sa pisngi. Naramdaman ni Adrian ang pag-alis ng kaba sa kanyang dibdib, napalitan ng init ng pagmamahal. Ito pala ang sorpresa. Isang selebrasyon para sa kanya. "You deserve this, Adrian. Lahat kami. We are so proud of you." Patuloy ni Claudine, ang boses ay puno ng paghahanga. Ngumiti si Adrian. "Thank you, Claudine. Hindi mo naman kailangang gawin to." "Of course, kailangan. The best surgeon in the country deserves the best celebration." Nagsimula ang party. Ang bahay ay napuno ng musika, tawanan, at kwentuhan. Lumalapit ang mga bisita para batiin siya, kinakamayan siya, tinatapik sa balikat. Ngumingiti siya, tumatango, nagpapasalamat. Pero sa gitna ng lahat ng ingay at kasiyahan, may hinahanap ang kanyang mga mata. Isang maliit na figura, isang ngiti na para sa kanya ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng tropeyo sa mundo. Nakita niya si Ellis sa isang sulok malapit sa hagdanan. Nakaupo ito, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, tila isang anino na nahihiwalay sa masayang pagtitipon. Nakayuko ito, pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang bestida. Nilapitan niya ito. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ng anak. "Ellis? Anak? Okay ka lang?" Nag-angat ng tingin ang bata. May bakas ng gulat sa mga mata nito na agad ding nawala. "Opo, Papa. Congratulations po." Ang boses niya ay mahina. Halos hindi marinig. "Hindi ka ba masaya para kay Papa?" Tanong ni Adrian. Sinubukan niyang gawing magaan ang kanyang tono. Umiling si Ellis, pero ang mga mata nito ay nakaiwas. "Masaya po." Iisang sagot na walang buhay. Isang sagot na sanay na siyang marinig mula rito sa mga nakalipas na buwan. "Halika, sumama ka sa mga bisita. Party to para sa pamilya natin." Ayan niya. "Dito na lang po ako, Papa." Bago pa man siya makasagot, dumating si Claudine, may dalang dalawang baso ng champagne. Inabutan siya nito ng isa. Ang ngiti nito ay kasing perpekto pa rin, ngunit nang makita nito si Ellis, bahagyang kumunot ang noo nito bago muling ngumiti. "Hayaan mo na muna siya, Adrian." Malambing na bulong ni Claudine. "You know, nagdadalaga na. Minsan, gusto lang mapag-isa. Don't worry, kinausap ko na siya kanina. She's very proud of you." Hinalikan ulit ni Claudine si Adrian sa pisngi bago bumalik sa mga bisita, tila isang reyna na nag-aasikaso ng kanyang kaharian. Napabuntong hininga na lang si Adrian. Siguro ay nag-aalala lang siya ng sobra. Masyado siyang naging abala sa trabaho.
Siguro ay kailangan lang talaga ni Ellis ng espasyo. Lumipas ang gabi. Isa-isang nagpaalam ang mga bisita hanggang sa silang tatlo na lang ang natira sa sala. Si Claudine ay abala sa pagliligpit sa tulong ng mga katulong. Si Adrian naman ay pagod na umupo sa sofa. Tinititigan ang tropeyo na nakapatong sa center table. Papa, akyat na po ako. Paalam ni Ellis. Ang boses ay pagod. Sige anak, good night. Sagot ni Adrian. Nang tumayo si Ellis at nagsimulang maglakad paakyat ng hagdan, napansin na ni Adrian ang isang bagay. Sa likod ng braso nito, sa may bandang siko, may isang maliit at bilugang marka. Isang pasa. Bahagyang manilaw-nilaw na sa gilid, palatandaan na ilang araw na rin iyon doon. Ellis, sandali, tawag niya. Humarap ang bata. Ang mga mata ay nagtatanong. Tumayo si Adrian at lumapit dito. Hinawakan niya ng marahan ang braso ng anak. Nakita niya ang bahagyang panginginig nito. Anak, anong nangyari sa braso mo? Nakita ni Adrian ang pagbabago sa mukha ni Ellis. Isang mabilis na pagkurap ng takot, na kasing bilis ding nawala at napalitan ng isang pilit na ngiti. Itinago nito ang braso sa kanyang likuran. Ah, ito po ba? Sabi ng bata. Ang boses ay naging masigla sa isang iglap. Wala po ito, Papa. Nadulas po ako sa school, pero inalagaan naman po ako ni Tita Claudine. Nilagyan niya po agad ng yelo. Ngumiti si Ellis, pero ang mga mata nito ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang mga matang iyon ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa kung anong nasa likuran niya. Napalingon si Adrian, nakatayo doon si Claudine, nakangiti. Pero ang nangiting iyon, sa unang pagkakataon, ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Pagpasok pa lang ni Martha Schultz sa malawak na sala ng mansyon ng mga Villa, naramdaman na niya ang kakaibang lamig. Hindi ito ang lamig na galing sa aircon. Ito ay isang lamig na kumakapit sa buto. Isang katahimikang may kasamang bigat. Good morning, Ma'am Claudine. Good morning, Ellis. Bati niya. Pilit pinapasigla ang boses para itaboy ang kaba. Good morning, Martha. Sagot ni Claudine mula sa kusina. Ang boses ay kasing tamis ng kape na tinitimpla nito. Si Ellis, na nakaupo sa sahig at naglalaro ng kanyang mga manika, ay nag-angat lang ng tingin at bahagyang tumango. Walang-walang ngiti. Walang sigla. Ang dating bibo at masayahing bata na unang nakilala ni Martha ay tila aninong nabubuhay sa sarili nitong madilim na mundo. Sa tuwing tinitingnan ni Martha si Ellis, nakikita niya ang isa pang mukha. Ang mukha ng kanyang nakababatang kapatid na si Leah. Maraming taon na ang nakalilipas. Ang parehong mga matang malulungkot, ang parehong katahimikang sumisigaw ng tulong na walang sino mang nakarinig. Hindi niya hahayaang maulit iyon. Ellis, gusto mo bang mag-drawing tayo? Aya ni Martha. Inilalabas ang isang pad ng papel at mga krayola. Bahagyang nagliwanag ang mukha ng bata. Tumango ito. Umupo si Martha sa sahig, katabi ni Ellis, at nagsimula silang gumuhit. Gumuhit si Martha ng mga bulaklak at bahay. Si Ellis naman, tahimik na gumuguhit ng isang pamilya. Isang matangkad na lalaki na nakangiti. Isang maliit na batang babae na umiiyak sa tabi nito. At sa kabilang panig, isang matangkad na babae, iginuhit gamit ang itim na krayola. Ang buhok ay tila mga ahas at ang mga kamay ay nakaamba sa bata. Sa itaas ng ulo ng babae, isinulat ni Ellis sa pasaliwang letra, Masamang Tita. Napatigil sa paghinga si Martha. Ang inosenteng guhit ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Ito na ang ebidensyang hindi niya maaaring baliwalain. Biglang may aninong tumakip sa kanilang ginagawa. Wow! Ang ganda naman yan, Ellis. Ano ang dinodrawing mo? Ang boses ni Claudine ay malambing pa rin, pero naramdaman ni Martha ang pag-igting ng katawan ng bata sa kanyang tabi. Agad na itinago ni Ellis ang papel sa kanyang likuran. Wala po, tita. Naglalaro lang po kami. Nanginginig na, sabi ni Ellis.
Ngumiti si Claudine. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Patingin ako, baby. I want to see your artwork. Dahan-dahang inilabas ni Ellis ang papel. Nang makita ni Claudine ang guhit, ang ngiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Kinuha niya ang papel. Hindi niya ito pinunit ng marahas. Sa isang kontroladong galaw, tiniklop niya ito ng maingat. Bago ito tuluyang punitin sa gitna. Ellis, ilang beses ko bang sinabi sa iyo na hindi maganda ang nagsisinungaling? Sabi ni Claudine, ang bawat salita ay mahinahon pero puno ng panganib. Your Tita Marta is here to take care of you, not to play. Tumatanggap siya ng sweldo para alagaan ka. Hindi mo dapat siya sinasayang sa oras. Yumuko si Ellis. Ang mga balikat ay nanginginig. Humarap si Claudine kay Marta at sa isang iglap, bumalik ang matamis na ngiti sa mukha nito. Pasensya ka na, Marta, ha? Medyo matigas lang ang ulo ng batang to. Kailangan ng disiplina. Tumango lang si Marta. Ang dila niya'y tila na paralisa. Naramdaman niya ang lason na nakatago sa bawat matamis na salita ni Claudine. Kinabukasan, sinadya ni Marta si Adrian sa ospital. Naabutan niya itong nagkakape sa lounge ng mga doktor, napapaligiran ng mga residenteng humahanga sa kanya. Naghintay siyang mag-isa ito. Dr. Villa, sir, pwede po ba kayong makausap saglit? Marta, of course, what is it? Tanong ni Adrian. Ang pagod ay bakas sa kanyang mukha pero professional pa rin. Sir, tungkol po kay Ellis. Nag-aalangan si Marta. Napapansin ko po kasi. Medyo matamlay siya lately. Baka po kailangan niya ng mas maraming oras kasama kayo. Napakunot ang noo ni Adrian. I'm doing my best, Marta. Alam mong busy ako. But Claudine is there for her. She's a great mother to Ellis. Opo, sir. Pero hindi alam ni Marta kung paano sasabihin. I think she's scared of something or someone. Ang ekspresyon ni Adrian ay biglang naging malamig. Marta, I appreciate your concern, pero trabaho mo lang ang gawin mo. Huwag mong pangunahan ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. My wife loves my daughter, and that's final. Parang isang pader na bakal ang kausap ni Marta. Tumalikod si Adrian at iniwan siyang nakatayo doon. Pakiramdam niya ay isa siyang hangal. Nang hapon na yon, habang pauwi na si Marta, nasulyapan niya mula sa bintana ng sala sina Claudine at Ellis sa hardin. Walang kamalay-malay si Claudine na may nakakakita. Nakita ni Marta kung paano nito hawakan nang mahigpit ang balikat ni Ellis. Hindi niya marinig ang sinasabi nito. Pero nakita niya ang bawat salitang bumibitaw sa bibig nito na tila mga dagang tumatama sa mukha ng bata. Nakita niya ang pagtulo ng luha sa mga mata ni Ellis. At pagkatapos, niyakap ni Claudine ang bata at hinalikan ito sa noo na para bang isa itong anghel. Kinagabihan, habang nakahiga si Marta sa kanyang kama, hindi maalis sa isip niya ang imahe ni Ellis na umiiyak. Pakiramdam niya ay nabigo siya. Nabigo niya si Ellis tulad ng pagkabigo niya kay Leah. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Walang sumasagot. Tanging isang kakaibang tunog, parang static. Hello? Sino to? Biglang may nagsalita. Isang boses na binago ng computer, malamig at walang emosyon. Marta Schultz. Huwag kang makialam sa hindi mo problema. Nanigas si Marta. Kilala namin kung sino ka. Patuloy ng boses. Alam namin ang nangyari sa kapatid mong si Leah. Sayang, di ba? Kung may nakialam lang noon, baka buhay pa siya ngayon. Gusto mo bang mangyari ulit yon? Binitiwan ni Marta ang cellphone. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang paghinga ay nabara sa lalamunan. Paano? Paano nila nalaman ang tungkol kay Leah? Isa lang ang sagot, si Claudine. At sa sandaling iyon, ang pag-aalala ni Marta ay napalitan ng purong takot. Ang banta sa telepono ni Marta ay dapat sanang nagdulot ng kapayapaan,
Sa isip ni Adrian, dapat sana'y isa itong patunay na baka may ibang kaaway ang yaya, na walang kinalaman ng pamilya niya rito. Pero kabaligtaran ang naging epekto nito. Ang pagbanggit sa kapatid ni Martha, si Leah, ay masyadong espesipiko, masyadong personal. Sino ang gagawa noon at bakit? Ang insidenteng ito, imbes na magpatahimik sa kanyang mga agam-agam, ay tila nagbuhos ng gasolina sa isang maliit na baga ng pagdududa sa kanyang puso. Kinabukasan, isang operasyon ang biglaang nakansela. Sa halip na manatili sa ospital, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nag-udyok sa kanyang umuwi ng maaga. Walang pasabi. Gusto lang niyang makita ang kanyang mag-ina. Pagpasok niya sa bahay, tahimik. Ngunit nang papalapit na siya sa sala, narinig niya ang boses ni Claudine. Hindi ito ang malambing na boses na sanay siyang marinig. Ito ay isang boses na matigas at walang anumang lambing. Paulit-ulit na lang, hindi ka ba talaga natututo? Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo na ayusin mo yan? Napatigil si Adrian sa likod ng pader. Ang kamay ay nanatili sa kanyang briefcase, nakikinig. Sorry po, tita. Narinig niya ang mahinang tinig ni Ellis, basag at nanginginig. Huwag kang mag-sorry sa akin. Ayusin mo yan ngayon din, kung ayaw mong wala kang kakainin mamayang gabi. Hindi na nakatiis si Adrian. Humakbang siya papasok sa sala. Claudine? Ang pagbabago ay kasing bilis ng isang kidlat. Ang kaninang leon ay biglang naging isang maamong tupa. Humarap sa kanya si Claudine at sa isang iglap, ang kunot sa noo nito ay napalitan ng pinakamatamis niyang ngiti. Love, ang aga mo yata? Sinalubong siya nito ng isang yakap at halik. Tamang-tama, tinuturuan ko lang itong si Ellis ng leksyon. Natapon niya kasi yung juice sa puting carpet. Napatingin si Adrian sa sahig. May maliit na basang marka nga roon. Si Ellis ay nakayuko, hawak ang isang basahan, nanginginig na pinupunasan ng mantsa. Lumuhod si Claudine sa tabi ni Ellis at hinaplos ang buhok nito. It's okay, baby. Accidents happen. Ang mahalaga, matuto tayong maging responsable, di ba? Tumingin si Claudine kay Adrian. Ang mga mata nito ay puno ng paglalambing, na para bang siya ang pinakamapag-arugang ina sa buong mundo. Napatango na lang si Adrian, pero ang isip niya ay naguguluhan. Ang narinig niya ay banta. Ang nakikita niya ngayon ay pag-aalaga. Alin ang totoo? Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakatahimik sa lahat. Para basagin ang katahimikan, nagkwento si Adrian ng isang nakakatawang pangyayari sa ospital. Isang malutong na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ellis. Isang tunay at masayang tawa na matagal nang hindi naririnig ni Adrian. Napangiti siya. Ito ang anak niya. Ito ang Ellis na namimiss niya. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, ang tawa ay biglang namatay. Nakita ni Adrian ang nangyari. Sumulyap si Ellis kay Claudine. At si Claudine, kahit nakangiti, ay may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Isang tingin lang, walang salita. Pero sapat na yon para patahimikin ang kanyang anak. Nahihiya ka ba, anak? Tanong ni Adrian. Umiling lang si Ellis at muling yumuko sa kanyang pagkain. Pagkatapos ng hapunan, si Adrian na ang nag-akyat kay Ellis sa kwarto nito para patulugin. Nasaan na pala yung manika mo? Yung paborito mo si Prinsesa? Tanong niya, umupo sa gilid ng kama. Nagkibit balikat lang si Ellis. Naitago ko na po, Papa. Ayoko na po sa kanya. Hindi kumbinsido si Adrian. Alam niya kung gaano kahalaga ang manikang iyon kay Ellis. Regalo yon sa kanya ng yumaong ina. Nang makatulog na si Ellis, isang kutob ang nagtulak kay Adrian na maghanap. Tumingin siya sa ilalim ng kama. At doon, sa isang madilim na sulok, nakita niya si Prinsesa. Nakahandusay. Bali ang leeg. Kinuha niya ito.
Ang porselanang mukha ng manika ay may maliit na lamat. Naramdaman ni Adrian ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi ito aksidente. Bumaba siya sa kanyang study, dala ang sirang manika. Isinara niya ang pinto. Hindi na siya mapakali. Ang mga babala ni Martha, ang pagbabago ng ugali ni Claudine, ang takot sa mata ni Ellis, ang sirang manika. Binuksan niya ang kanyang laptop. Nag-type siya sa search bar, Signs of Emotional Abuse in Children. Isa-isang lumabas ang mga resulta. Withdrawal from friends and usual activities, changes in behavior, fear of a particular person, seeming overly anxious to please. Bawat salitang binabasa niya ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Lahat ay tugma kay Ellis. Napapikit siya ng mariin. Ayaw niyang maniwala. Hindi ang kanyang Claudine, hindi ang kanyang perpektong pamilya. Ngunit ang pag-ibig niya sa anak ay mas malakas kaysa sa kanyang pagtanggi. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang protektahan si Ellis. Binuksan niya ang isang bagong tab. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype siya. Smallest hidden spy camera. Lumabas ang mga imahe ng iba't ibang device. Mga charger, orasan, ballpen na may nakatagong lente. Pumili siya ng isa na mukhang ordinaryong USB charger. Hindi ito mapapansin. Nilagay niya ito sa kanyang online shopping cart. Ipinasok niya ang detalye ng kanyang credit card. Ang bawat pag-click ng mouse ay tila isang malakas na dagundong sa tahimik na silid. Your order has been confirmed. Napatingin si Adrian sa screen. Walang atrasan. Ano man ang matuklasan niya, kailangan niyang harapin. Para kay Ellis. Dumating ang maliit na kahon kinabukasan, nakabalot sa ordinaryong brown na papel. Walang anumang palatandaan ng kung anong laman nito. Kinuha ito ni Adrian mula sa delivery man na may pilit ng ngiti. Ang puso niya'y kumakarera sa kanyang dibdib. Itinago niya ito agad sa loob ng kanyang briefcase. Buong araw sa ospital, ang kahon sa loob ng kanyang bag ay tila isang mainit na bakal na nagpapaalala sa kanya ng kanyang misyon. Hindi siya makapag-focus sa mga medical chart. Ang mga konsultasyon sa pasyente ay tila dumadaan lang sa kanyang tainga. Ang kanyang isip ay nasa bahay, naghihintay, nagpaplano. Hinanap niya ang perpektong tiyempo. Nag-text siya kay Claudine. Nagtanong kung ano ang plano nito sa hapon. May spa appointment ako with my friends, love. Baka gabihin na ako ng konti. Reply nito. Kumpleto pa ng kiss emoji. Ito na ang pagkakataon niya. Umuwi siya ng mas maaga kaysa karaniwan. Tahimik ang bahay, maliban kay Martha at Ellis na nasa hardin. Pumanhik siya sa taas, dire-diretso sa kwarto ng anak. Inilabas niya mula sa kahon ang device. Isa itong simpleng puting USB charger. Walang pinagkaiba sa ordinaryong charger. Pero sa gitna nito, may isang butas na kasing liit ng dulo ng karayom. Ang lente. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na sanay magsagawa ng mga delikadong operasyon ay ngayoy hindi niya makontrol. Isinaksak niya ang charger sa isang saksakan sa pader, sa tapat mismo ng kama ni Ellis. Mayroon itong malinaw na tanawin ng buong kwarto. Pagkatapos, bumaba siya at naglagay din ng isa pa sa sala. Itinago sa likod ng isang pamilyar na picture frame. Bawat hakbang niya ay maingat. Bawat tunog sa labas ng bahay ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Pakiramdam niya ay isang kriminal sa sarili niyang pamamahay. Nang matapos, umupo siya sa kanyang study at sinigurong gumagana ang koneksyon sa kanyang laptop at cellphone. Gumagana. Malinaw na malinaw ang imahe. Nang dumating si Claudine ng gabing iyon, sinalubong siya nito ng isang masayang halik. Hi love, how was your day? Tanong nito. Ang bango ng mamahaling pabango ay kumapit sa hangin. Okay lang. Pagod. Maikling sagot ni Adrian. Pilit na ngumingiti. Ang bawat pagngiti ay parang isang mabigat na ehersisyo. Ang hapunan ay isang pagpapahirap. Si Claudine ay masayang nagkukwento tungkol sa kanyang araw sa spa sa mga bagong chismis ng kanyang mga amiga.
Tumango-tango lang si Adrian, nagkukunwaring nakikinig. Pero ang kanyang buong atensyon ay nasa mga kamera na ngayon ay tahimik na nagbabantay. Pakiramdam niya, ang buong bahay ay isang malaking entablado at silang lahat ay mga aktor. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-aayos siya ng kanyang mga papeles sa study, pumasok si Claudine. Nakasatin robe na ito, ang buhok ay nakalugay. Lumapit ito mula sa kanyang likuran at niyakap siya. Ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. Matututulog na ako, Adrian. Hindi ka pa ba aakyat? Malambing na bulong nito sa kanyang tainga. Naramdaman ni Adrian ang pagtaas ng balahibo sa kanyang batok. Ang dating yakap na nagbibigay sa kanya ng ginhawa ay ngayoy parang isang tanikala. Nanigas ang kanyang katawan. Sunod na lang ako. Marami pa akong kailangang tapusin. Sabi niya, sinubukang gawing normal ang kanyang boses. Hinalikan siya ni Claudine sa leeg. Huwag kang magpagabi masyado. Nang makaalis na ito, napabuga ng hangin si Adrian na hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Sumandal siya sa kanyang upuan, nanlalambot ang mga tuhod. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang screen ay nahati sa dalawa. Ipinapakita ang live feed mula sa sala at sa kwarto ni Ellis. Sa kwarto, mahimbing nang natutulog ang kanyang anak. Yakap ang isang unan. Sa sala, madilim at tahimik. Napatingin siya sa isang litrato sa kanyang mesa. Isang litrato nila ng kanyang yumaong asawang si Isabela, kasama ang isang munting Ellis. Ang kanilang mga ngiti ay totoo. Ang kanilang kaligayahan ay hindi isang palabas. Ang sakit ng pangungulila ay biglang bumalik, mas matindi kaysa dati. Ano ang sasabihin ni Isabela kung makikita niya ang nangyayari ngayon? Pinatay ni Adrian ang live feed. Hindi niya kayang tumingin. Hindi niya alam kung mas matatakot ba siya na may makita o mas matatakot siyang wala. Paano kung nagkakamali lang siya? Paano kung sinisira niya ang kanyang pamilya dahil sa isang walang basehang hinala? Ngunit paano kung tama siya? Isinara niya ang laptop at napahilamos sa kanyang mukha. Pagod na pagod siya. Ngunit alam niyang hindi siya makakatulog ngayong gabi. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang notifikasyon mula sa app ng camera. Motion detected in Alice's room. Nanigas si Adrian sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ang lahat ng hangin sa silid ay tila biglang naubos. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone. Binuksan niya ang app. Nakita niya ang isang bagong recording. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Nanginginig ang kanyang hinlalaki habang dinadantay sa maliit na play icon. Sa isang iglap, ang itim na screen ng kanyang cellphone ay nagkaroon ng buhay. Ang video ay medyo malabo at ang tunog ay bahagyang mahina. Pero malinaw na malinaw ang eksena. Ang kwarto ng kanyang anak. Si Ellis ay nakaupo sa sahig, tahimik na naglalaro ng kanyang mga manika. Isang payapang eksena, isang normal na gabi. Napahinga ng maluwag si Adrian. Baka nga nagkakamali lang siya. Pagkatapos, bumukas ang pinto. Pumasok si Claudine. Ellis, sweetie, anong napag-usapan natin tungkol sa mga laruan sa sahig? Ang boses nito ay matamis. Ngunit may kakaibang talim na narinig ni Adrian kahit sa maliit na speaker ng cellphone. Sorry po, tita. Tatapusin ko lang po ito. Sagot ni Ellis, hindi tumitingin. Tatapusin? Umupo si Claudine sa kama. Tumingin pababa sa bata. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na oras na para matulog? O gusto mong isumbong kita sa papa mo na hindi ka na naman sumusunod sa akin? Naramdaman ni Adrian ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi po, tita. Mabilis na sagot ni Ellis at nagsimulang iligpit ang kanyang mga laruan. Hindi pa nasiyahan. Tumayo si Claudine at lumapit sa bata. Hindi niya ito sinigawan, mas malala pa. Lumuhod ito para magpantay ang kanilang mga mukha at nagsalita sa isang mapanganib na bulong.
Alam mo, Ellis, pagod na ang papa mo sa trabaho. Ayaw na ayaw niya ng dagdag na problema pag-uwi. At alam mo ba kung ano ang pinakamalaking problema sa bahay na to? Umiling si Ellis. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ikaw, bulong ni Claudine, ang bawat pantig ay tila lason. Ikaw ang problema. Akala mo ba gusto ng papa mo ng anak na pabigat? Ng anak na pasaway? Isang araw, mapapagod din niyon. Isang araw, iiwan ka rin niya. Hindi po. Umiiyak na, sabi ni Ellis. Talaga? Kung mahal ka niya, bakit mas pinipili niyang magtrabaho kaysa makasama ka? Dahil ayaw niya sa mga batang walang silbi na katulad mo. Hindi. Hindi totoo to. Napatayo si Adrian. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom ng napakahigpit. Napanood niya kung paanong ang mga salita ni Claudine ay unti-unting winawasak ang kanyang anak. Sa screen, sinubukan ni Ellis na tumayo para tumakbo. Ngunit mabilis si Claudine. Marahas nitong hinablot ang braso ni Ellis. Saan ka pupunta? Aray tita, masakit po. Isang maliit at garalgal na iyak ang narinig ni Adrian. Isang tunog na tumagos sa kanyang puso na parang isang kutsilyo. Sa video, nakita niya kung paanong natumba si Ellis sa sahig dahil sa pagkakabigla. Hawak ang kanyang braso. Hindi na nakapagtimpi si Adrian. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang study. Sinuntok niya ang kanyang mesang gawa sa matigas na kahoy. Ang sakit sa kanyang mga kamao ay walang-wala kumpara sa apoy na naglalagablab sa kanyang dibdib. Galit, pagsisisi, pagkasuklam. Paano niya hinayaang mangyari ito? Paano siya naging ganito kabulag? Pinabayaan niya ang kanyang sariling anak sa kamay ng isang halimaw. Lalabas na sana siya ng silid. Susugurin niya si Claudine. Itataboy niya ito palabas ng bahay, palabas ng kanilang buhay. Wala siyang pakialam sa iskandalo. Ngunit nang hahawakan na niya ang doorknob, isang tunog mula sa cellphone ang nagpatigil sa kanya. Isang ringtone. Sa video, nakita niyang tumayo si Claudine. Inayos ang kanyang damit na para bang walang nangyari at kinuha ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Tumingin muna ito sa pintuan bago sagutin ang tawag. Hello? Sabi ni Claudine sa telepono. Ang kanyang boses ay bumalik sa normal, kalmado at parang walang anumang nangyari. Hindi umalis si Adrian sa kanyang kinatatayuan. Ang video ay tumatakbo pa. Ang pag-uusap ay nagsisimula pa lang. Nanatiling nakatayo si Adrian sa harap ng pinto. Ang kanyang kamay ay nanigas sa doorknob. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa maliit na screen ng kanyang cellphone. Ang pagnanais na sugurin si Claudine ay napalitan ng isang malamig na kuryosidad. Kanino ito nakikipag-usap? Ano pa ang kailangan niyang marinig? Oh, hi Brenda. Napatawag ka, sabi ni Claudine sa kausap. Ang boses nito ay masigla na para bang nagkukwentuhan lang sila sa isang coffee shop. Sa video, nakita ni Adrian si Ellis na dahan-dahang gumagapang papunta sa kanyang kama, umiiyak ng walang tunog. Si Claudine ay hindi man lang ito pinansin. Nakatalikod ito sa bata, abala sa pakikipag-usap. Kumusta? Ayos lang. Eto, kapapatulog ko lang kay Ellis. Ang sweet-sweet talagang bata. Manang-mana sa ina, sabi ni Claudine at kasunod niyon ay isang maliit na tawa. Isang tawang nagpatindig sa balahibo ni Adrian. Oo nga naaalala ko pa noon. Si Isabella, laging nakabantay dyan sa anak niya. Akala mo naman mawawala. Masyadong praning, nakakairita. Napakunot ang noo ni Adrian. Bakit niya pinag-uusapan si Isabella? Well, at least tahimik na siya ngayon, di ba? Pagpapatuloy ni Claudine at muli itong tumawa. Isang tawang may halong pait at tagumpay. Alam mo Brenda, minsan naiisip ko, ang swerte ko pa rin. Swerte ako na naging tanga si Adrian. Ang isang Dr. Adrian Villa. Ang henyo sa operating room. Hindi man lang napansin
na ang asawa niya ay hindi na pala basta-basta sumasama ang pakiramdam. Ang puso ni Adrian ay nagsimulang tumibok ng abnormal. Tila isang drum na pinupukpok ng walang tigil. Anong ibig niyang sabihin? Hindi niya napansin. Bulong ni Claudine sa telepono. Ang boses ay puno ng pagkasuklam at pagmamalaki. Na ang mga bitamina na iniinom ni Isabela araw-araw ay matagal ko nang pinalitan. Bumagsak ang cellphone mula sa nanginginig na kamay ni Adrian. Tumama ito sa sahig na may malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang mga huling salita ni Claudine na umuulit-ulit sa kanyang isip. Pinalitan, pinalitan, pinalitan. Dahan-dahan niyang dinampot ang cellphone. Ang screen ay basag na, ngunit ang video ay tumatakbo pa rin. Itinapat niya itong muli sa kanyang tainga. Ang kanyang paghinga ay mababaw at putol-putol. Isang simpleng blood thinner lang pala ang katapat niya. Narinig niyang sabi ni Claudine, kasunod ng isang halakhak. Unti-unti, para hindi halata. At ang galing, di ba? Ang sabi ng mga doktor, stroke. Very natural. Walang may kasalanan. Walang nakakulong. Nanlamig ang buong katawan ni Adrian. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Si Isabela. Ang kanyang minamahal na si Isabela. Ang kanyang pagkamatay. Hindi ito natural. Isa itong pagpatay. At ang salarin ay ang babaeng natutulog sa kanyang tabi gabi-gabi. Ang babaeng humahalik sa kanya. Ang babaeng tinatawag na tita ng kanyang anak. Bakit? Narinig niyang tanong ng kausap sa kabilang linya. Bakit? Umalingaw-ngaw ang mapanuya at malamig na boses ni Claudine. Dahil tinanggalan niya ako ng trabaho noon sa ospital dahil lang sa isang maliit na pagkakamali. Si Mr. Perfect Surgeon, sinira niya ang karir ko. Kaya sinira ko ang perpektong buhay niya. At ngayon, itong anak niya ang susunod. Unti-unti, wawasakin ko ang lahat ng mahalaga sa kanya. Isang halakhak, isang mahaba, nakakakilabot na halakhak ang narinig ni Adrian mula sa speaker bago natapos ang tawag. Iyon na yon. Ang tunog na yon. Ang halakhak na yon. Doon gumuho ang mundo ni Adrian Varesvilla. Hindi na siya makahinga. Ang lahat sa paligid niya ay umikot. Nakita niya ang mukha ni Isabela sa kanyang isipan. Nakangiti, masaya, puno ng buhay. Pagkatapos ay nakita niya ito sa kama ng ospital. Maputla, walang buhay, na may isang guhit lang sa monitor ng puso. Ang kanyang pagsisisi ay tila 1,000,000 bubog na sabay-sabay tumusok sa kanyang kaluluwa. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang baha. Ang madalas na pagsakit ng ulo ni Isabela, ang kanyang mga reklamo tungkol sa pagkahilo, ang mga pasang lumilitaw sa kanyang balat na hindi niya maipaliwanag. Lahat ng iyon ay isinantabi niya bilang sintomas ng stress. Lahat ng iyon ay mga palatandaan, mga pulang bandila na hindi niya nakita. Dahil bulag siya. Dahil naging kampante siya. Isang nakakabininging sigaw ang gustong kumawala mula sa kanyang lalamunan, ngunit walang tunog na lumabas. Tanging ang marahas na paghahabol niya sa hangin. Ang kanyang paningin ay napunta sa laptop na nakabukas pa rin sa kanyang mesa. Ang screen ay nagpapakita pa rin ng live feed mula sa kwarto ni Ellis, na ngayon ay tahimik ng natutulog. Isang imahe ng inosenteng biktima natutulog sa iisang bubong kasama ang demonyo. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang bumalot sa kanya. Isang galit na mas matindi pa sa kahit anong naramdaman niya sa buong buhay niya. Dinampot niya ang laptop, hawak ito ng mahigpit, at sa isang marahas na galaw, ibinato niya ito ng buong lakas sa pader. Ang tunog ng nabasag na screen at nagkalasog-lasog na plastic ay umaling-awngaw sa buong kabahayan, kasing lakas ng pagsabog, kasing lakas ng pagguho ng kanyang mundo. Daydayyo. Ang tunog ng nabasag na laptop ay umaling-awngaw sa buong mansyon. Sa katahimikan na sumunod,
Tanging ang malakas at magulong paghinga ni Adrian ang maririnig. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang study, napapaligiran ng mga piraso ng plastik at salamin. Ang kanyang mga kamao ay nanginginig pa rin. Adrian, love, anong nangyari? Ang pinto ay bumukas ng malakas. Pumasok si Claudine, nakasuot pa rin ang kanyang satin robe. Ang muka ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Narinig ko ang kalabog. Okay ka lang ba? Lumapit ito sa kanya. Ang mga kamay ay nakaamba para hawakan ang kanyang braso. Napaurong si Adrian na parang napaso. Huwag, sabi niya. Ang boses ay garalgal at halos hindi makilala. Huwag mo akong hawakan. Napatigil si Claudine. Ang kanyang kamay ay nanatili sa hangin. Ang pag-aalala sa kanyang muka ay napalitan ng pagtataka. Adrian, ano bang problema? Tumingin si Adrian sa kanya. Ngunit hindi na ang kanyang asawa ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang estranghero. Isang halimaw na nakatago sa ilalim ng isang magandang maskara. Ang bawat ngiti, bawat halik, bawat yakap, lahat ay kasinungalingan. Lahat ay bahagi ng isang malagim na plano. Ang babaeng nasa harap niya ay ang pumatay sa kanyang asawa. Ang babaeng nasa harap niya ay ang nananakit sa kanyang anak. Paano siya sasabog? Paano niya sasabihin ang lahat ng alam niya nang hindi inilalagay sa panganib si Ellis na natutulog lang sa kabilang kwarto? Paralisado siya. Ang isip niyang sanay sa paggawa ng mga mabilis at kritikal na desisyon sa operating room ay blanko ngayon. Wala siyang maisip. Wala siyang magawa. Stress lang sa trabaho. Pilit niyang sinabi. Ang mga salita ay tila buhangin sa kanyang lalamunan. Sumabog lang ako. I'm sorry. Sinubukan ni Claudine na ngumiti. Naiintindihan ko, love. Masyado mo kasing pinapagod ang sarili mo. Halika na. Umakyat na tayo at magpahinga. Hindi. Mabilis niyang sagot. Kailangan kong mapag-isa. Please, Claudine, iwanan mo muna ako. Nag-aalangan si Claudine, ngunit sa huli ay tumango ito. Okay, sige. Pero huwag kang magtagal dyan, ha? Nandito lang ako sa taas. Isinara nito ang pinto. Sa sandaling nag-iisa na siyang muli, ang lakas na nagpapanatili sa kanyang pagkakatayo ay biglang naglaho. Gumuho ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa sahig sa gitna ng mga basag na piraso ng kanyang laptop. At doon, sa wakas, ay humagulhol siya. Hindi ito isang simpleng iyak. Ito ay isang sigaw na walang tunog, isang pag-agos ng lahat ng sakit, pagsisisi at galit na kinikimkim niya. Iniyakan niya si Isabela, ang babaeng pinakamamahal niya na pinatay sa sarili niyang pamamahay. Iniyakan niya ang kanyang pagkabulag, ang kanyang katangahan, sa pagpapaubaya sa isang ahas sa kanyang buhay. At higit sa lahat, iniyakan niya si Ellis, ang kanyang munting anghel na araw-araw ay dumaranas ng impyerno, habang siya, ang ama na dapat maging tagapagtanggol nito, ay abala sa pagpapalakpak sa sarili niyang tagumpay. Ang kanyang mga luha ay humalo sa alikabok sa sahig. Pakiramdam niya ay wala nang natira sa kanya. Lahat ay nawala. Ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, ang kanyang dangal bilang isang ama. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang picture frame na nakatayo pa rin sa kanyang mesa. Isang litrato ni Isabela at ng isang 3 taong gulang na si Ellis. Kapwa nakangiti ng napakatamis. Gumapang siya palapit dito. Kinuha niya ang litrato, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Hinaplos niya ang salamin, ang mukha ni Isabela. Patawarin mo ako, Isa. Bulong niya sa hangin. Patawarin mo ako. Naging bulag ako. Pinabayaan ko kayo. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay lubos. Ano ang gagawin niya? Paano niya lalabanan ng isang demonyong napakatalino magtago? Paano niya ililigtas si Ellis kung bawat kilos niya ay binabantayan? Nag-iisa siya. Hindi siya nag-iisa.
Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Ang tanging tao na naglakas loob na magsalita. Ang tanging tao na sinubukan siyang bigyan ng babala. Ang tanging tao na nasaktan din dahil sa kanya. Si Martha. Kailangan niya ng tulong. Hindi niya ito kayang mag-isa. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa sahig. Salamat sa Diyos at gumagana pa ito. Binuksan niya ang kanyang contacts. Ang kanyang mga daliri ay hirap na hirap sa pag-scroll dahil sa panginginig. Martha. Natagpuan niya ang pangalan. Martha Schultz. Tinitigan niya ito. Ito ang kanyang huling pag-asa. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang isa pang bugso ng pag-iyak. At nanginginig niyang pinindot ang call button. Hating gabi na. At mahimbing na sanang natutulog si Martha nang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng bedside table. Kinapa niya ito. Inaantok pa. Sino naman ang tatawag sa ganitong oras? Dr. Villa. Agad na napawi ang kanyang antok. Napalitan ng kaba. Bakit tumatawag si Dr. Villa? May nangyari ba kay Ellis? Hello, sir? Sinagot niya. Ang boses ay nanginginig. Sa kabilang linya, hindi ang kumpiyansa at autoritatibong boses ng isang top surgeon ang kanyang narinig. Ang narinig niya ay ang basag na tinig ng isang sirang-sirang lalaki. Martha, tulungan mo ako. Isang pangungusap lang yon, ngunit sapat na para malaman ni Martha na may isang bagay na napakalaki at napakasamang nangyari. Sir, nasaan po kayo? Anong nangyari? Kailangan kitang makausap. Ngayon na. Please. Nagkita sila sa isang 24-hour coffee shop na halos walang tao. Nakaupo si Adrian sa isang sulok, nakayuko. Ang muka ay nakatago sa kanyang mga palad. Nang lumapit si Martha, nag-angat ito ng tingin. Namumula ang kanyang mga mata, magulo ang kanyang buhok, at tila tumanda siya ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Ito ang anino ng dating Dr. Adrian Villa. Walang paligoy-ligoy. Inilabas ni Adrian ang kanyang cellphone. Basag ang screen nito pero gumagana pa. Panoorin mo to, sabi niya. Ang boses ay paos. Ipinakita niya kay Martha ang video. Napanood ni Martha ang lahat. Ang paninigaw. Ang mga salitang tumutusok sa kaluluwa ng isang bata. Ang marahas na paghablot sa braso ni Ellis. Sa bawat segundo, nararamdaman ni Martha ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Tama siya. Tama ang lahat ng kutob niya, ngunit hindi pa yon ang katapusan. Napanood din na niya ang kasunod, ang pag-uusap sa telepono. Nang marinig niya ang pag-amin ni Claudine tungkol sa pagpalit ng gamot ni Isabella, napatakip si Martha sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. Ang kanyang galit ay napalitan ng purong lagim. Hindi lang ito pang-aabuso. Isa itong kasuklam-suklam na krimen. Diyos ko, bulong niya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nang matapos ang video, binalot sila ng mabigat na katahimikan. Ngayon, naniniwala ka na sa akin? Basag na tanong ni Adrian. Tumingin si Martha sa mga mata ng doktor. Ang dating aroganteng lalaki ay wala na. Ang nakikita niya ngayon ay isang amang puno ng pagsisisi at desperasyon. Opo, sir, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging matatag. Ang takot na dati niyang nararamdaman ay naglaho na, napalitan ng isang bakal na determinasyon. Naniniwala po ako sa inyo. Huminga ng malalim si Martha. Sir, may dahilan kung bakit ako naging ganito kapursigido para kay Ellis, ang nakababata ko pong kapatid. Si Leah, biktima rin po siya. Paulit-ulit ko siyang naririnig na umiiyak sa kwarto niya. Paulit-ulit niyang sinasabi na sinasaktan siya ng asawa niya. Pero hindi po ako naniwala. Sabi ko, nag-iinarte lang siya. Masyado siyang madrama. Isang butin ng luha ang pumatak mula sa mata ni Martha. Isang araw, natagpuan na lang po namin siyang wala ng buhay, sabi ng mga pulis. Suicide. Pero alam ko po sa puso ko, hindi.
Pinatay siya at wala akong ginawa. Tumingin siya ng diretso kay Adrian. Hindi ko po hahayaang maulit yon. Hindi kay Ellis. Sa sandaling iyon, hindi na sila doktor at yaya. Sila ay 2 taong pinag-isa ng isang layunin. Ang iligtas ang isang batang inosente at bigyan ng hustisya ang isang biktimang pinatahimik. Ano ang plano? Tanong ni Martha. Kailangan nating ilabas si Ellis sa bahay na yon. Ngayon din, sabi ni Adrian. Hindi po pwede. Mabilis na sagot ni Martha. Maghihinala si Claudine. Masyadong mapanganib. Kailangan po natin ng isang magandang dahilan. Isang bagay na hindi niya pagdududahan. Nag-isip sila. Ang bawat segundo ay mahalaga. Isang appointment, biglang sabi ni Adrian. Sasabihin kong may appointment si Ellis sa dentista para sa kanyang braces. Magandang ideya po yan, sang-ayon ni Martha. Habang nasa dentista kayo, ihahanda ko ang isang ligtas na lugar. May kaibigan po akong may isang maliit na apartment na hindi niya ginagamit. At tatawagan ko rin po ang pinsan ko na isang abogado. Mapagkakatiwalaan po siya. Sige, bukas na bukas, sabi ni Adrian. Bukas ng hapon. Inilahad ni Adrian ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Nag-aalangan man ay tinanggap ito ni Martha at kinamayan siya. Ang kanilang pagpisil ay mahigpit. Isang tahimik na panunumpa. Isang alyansang nabuo sa gitna ng sakit at pag-asa. Kinabukasan, sinubukan ni Adrian na maging normal. Sa almusal, habang nagtitimpla ng kape si Claudine, sinabi niya sa pinakakalmadong boses na kaya niya. Love, dadaan pala kami ni Ellie sa dentista mamayang hapon. Oras na para i-check ang nangipin niya para sa braces. Ngumiti si Claudine. Isang ngiting hindi nakikita ni Adrian bilang matamis, kundi bilang isang nakakakilabot na maskara. Oh really? That's great. Sabi nito. Sasama ako of course. Gusto kong nandoon ako para kay Ellis. Nanigas si Adrian sa kanyang kinauupuan. Ang tasa ng kape sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. Ang perpektong plano nila ay nasa bingit ng pagkasira. Ang pag-oo ni Claudine na sumama ay parang isang balde ng nagyayelong tubig na ibinuhos sa nag-aalab na pag-asa ni Adrian. Isang salita lang nito at ang kanilang maingat na binuong plano ay gumuho. Sige, sagot ni Adrian. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses kahit pakiramdam niya ay may isang malaking kamay na pumipiga sa kanyang puso. Mas maganda ngayon para marinig mo mismo ang sasabihin ng dentista. Sa loob-loob niya, isang sigaw ng desperasyon ang gustong kumawala. Martha, anong gagawin natin? Nag-text siya agad kay Martha habang hindi nakatingin si Claudine. Sasama siya. Kailangan natin ng plan B. Ang reply ni Martha ay mabilis at tiyak. Ako na ang bahala. Sumunod lang kayo sa plano. Ang biyahe papunta sa klinika ay ang pinakamahaba at pinakanakakakabang biyahe sa buhay ni Adrian. Si Claudine ay masayang nagkukwento sa tabi niya habang si Ellis ay tahimik na nakaupo sa likod. Bawat sulyap ni Adrian sa rearview mirror ay nakikita niya ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Ang klinika ng dentista ay isang maliit na opisina sa isang hindi gaanong mataong gusali, isang lugar na inayos ni Martha. Pagpasok nila, isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse ang sumalubong sa kanila. Kaibigan ito ni Martha. Good afternoon, Mr. Villa, Ma'am, bati ng nurse na may ngiti. Pakipirmahan lang po muna itong mga forme, Ma'am. Sabi nito, iniabot ang isang makapal na pluma ng mga papeles kay Claudine. Standard procedure po for new patients. Ganito karami? Reklamo ni Claudine. Yes, ma'am. Insurance purposes po. Sagot ng nurse, hindi natitinag. Habang nagsusulat po kayo, i-examine na po muna ni Doc si Ellis para makatipid tayo sa oras. Walang nagawa si Claudine kundi umupo at simulan ang pagsusulat. Ito na ang hudyat.
Halika, anak, sabi ni Adrian, hinawakan ang kamay ni Ellis. Malamig ito at nanginginig. Pumasok sila sa isang maliit na silid. Walang dental chair, walang mga gamit ng dentista. Tanging isang mesa at 2 upuan. At sa kabilang dulo ng silid, isang pinto. Ang kanilang daan palabas. Lumuhod si Adrian sa harap ng kanyang anak. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Ellis, makinig ka kay Papa. Kailangan na nating umalis dito. Nakita niya ang gulat at pagkalito sa mga mata ng bata. Pero Papa, si Tita, wag mo na siyang isipin. Mariing sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng isang damdaming na ngayon lang naririnig ni Ellis mula sa kanya. Hindi na siya babalik sa buhay natin. Pangako. Mula ngayon ako na ang bahala sa'yo. Hindi na kita iiwan ulit. Pangako yan. Binuksan niya ang pinto sa likod. Ang liwanag mula sa labas ay tumama sa kanilang mga mukha. Sa dulo ng isang maikling pasilyo, nakita niya ang isang kotse. At sa tabi nito, nakatayo si Marta. Binuhat niya si Ellis. Mahigpit ang yakap ng bata sa kanyang leeg. Habang mabilis silang naglalakad palayo, narinig ni Adrian ang isang sigaw mula sa kanilang likuran. Ang sigaw ni Claudine. Alam na niya. Marta, ilak mo ang pinto. Utos ni Adrian habang maingat na inilalagay si Ellis sa backseat. Opo, sir. Mag-ingat po kayo, sabi ni Marta. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Isang huling tingin. Hinalikan ni Adrian ang noo ng kanyang anak. Magpakabait ka kay Tita Marta, okay? Babalikan ka ni Papa. Pumasok si Marta sa driver's seat at mabilis na umalis ang kotse. Sa pag-alis nito, dinala nito ang tanging bagay na mahalaga sa buhay ni Adrian. Ngayon, ligtas na si Ellis. Oras na para harapin ang demonyo. Bumalik si Adrian sa bahay. Pinatay niya ang lahat ng ilaw maliban sa isang maliit na lamp sa sala. Umupo siya sa paboritong sofa ni Claudine sa gitna ng dilim at naghintay. Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Claudine, ang muka ay nag-aapoy sa galit. Adrian, nasaan si Ellis? Anong ginawa mo? Hindi sumagot si Adrian. Kalmado niyang kinuha ang TV remote. Ano to, isang laro? Sumagot ka. Pinindot ni Adrian ang play. Ang malaking screen ng TV sa kanilang harap ay biglang nagliwanag at mula sa mga speaker, umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na boses. Ang boses ni Claudine. Ikaw ang problema. Akala mo ba gusto ng papa mo ng anak na pabigat? Nanlaki ang mga mata ni Claudine. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkabigla at takot. Nakita niya ang kanyang sarili sa screen. Sinisigawan ng isang umiiyak na si Ellis. Aray tita, masakit po. Ang bawat salita, bawat sigaw, bawat tunog ng pag-iyak ni Ellis ay tila isang dagundong sa tahimik na sala. At pagkatapos, dumating ang bahagi ng pag-uusap sa telepono. Ang mga bitamina na iniinom ni Isabela araw-araw ay matagal ko nang pinalitan. Ang mukha ni Claudine ay namutla. Nawalan ito ng kulay. Isang simpleng blood thinner lang pala ang katapat niya. Ang sabi ng mga doktor, stroke. Very natural. Sa huli, umaling-awngaw sa buong sala ang kanyang sariling halakhak. Isang halakhak na puno ng kasamaan. Nang matapos ang video, bumalik sa itimang screen, katahimikan. Paano? Bulong ni Claudine, hindi makapaniwala. Tapos ka na. Tanong ni Adrian. Ang boses ay malamig na parang yelo. Tapos na ang pagpapanggap mo, Claudine. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Claudine ay tuluyang bumagsak. Ang takot sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng purong pagkamuhi. Kasalanan mo to. Sigaw niya, ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog. Kung hindi ka lang naging isang aroganteng doktor noon, hindi sana mangyayari to. Sinira mo ang buhay ko. Sumugod ito papunta sa kanya. Ang mga kuko ay nakaamba. Handang manakit.
Ngunit bago pa man ito makalapit, sabay-sabay na bumukas ang mga ilaw at bumukas din ang pinto sa kanyang likuran. Pumasok ang dalawang pulis. Sa likod nila, nakatayo ang pinsan ni Marta na abogado. Claudine Villa, sabi ng isang pulis. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Inaaresto ka namin sa salang physical abuse at sa pag-amin sa salang pagpatay. Napatigil si Claudine. Tumingin siya sa mga pulis. Pagkatapos ay kay Adrian. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Adrian dati. Ang mukha ng isang taong tuluyan ng natalo. Habang pinupusasan siya, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Adrian. Puno ito ng isang pangakong puno ng lason. Hindi pa tayo tapos, Adrian. Sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. Hindi ka magiging masaya. Sisirain kita. Tandaan mo yan. Naiwan si Adrian sa sala, nakatayo sa gitna ng katahimikan. Ang bahay ay sa wakas ay malinis na. Ngunit pakiramdam niya ay mas marumi pa ito kaysa dati. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang laban para sa hustisya ay nagsisimula pa lang. At ang laban para makuha muli ang tiwala ng kanyang anak. Iyon ang magiging pinakamahirap sa lahat. Ilang buwan ang lumipas. Ang malaking mansyon ay ipinagbili na. Ang mga magagarang kotse ay wala na. Ang posisyon bilang Chief of Surgery ay matagal nang binitawan. Ang mundo ni Dr. Adrian Varez Villa ay lumiit. Ngayon, ito ay isang maliit na bahay na may isang maliit na hardin, isang lumang kotse, at isang simpleng buhay. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pakiramdam ni Adrian ay buo siya. Ang kaso laban kay Claudine ay umuusad. Araw-araw, may bagong balita sa TV, mga bagong detalye na lumalabas tungkol sa kanyang mga kasinungalingan. Ngunit hindi na ito pinapansin ni Adrian. Ang hustisya ay nasa kamay na ng batas. Ang kanyang tanging laban ngayon ay nasa loob ng kanilang munting tahanan. Isang gabi, nagising si Adrian sa isang mahinang iyak. Agad siyang bumangon at tumakbo sa kwarto ni Ellis. Nakita niya itong nakaupo sa kama. Yakap ang kanyang mga tuhod, nanginginig sa takot. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Papa, yung babae po. Bulong nito. Ang boses ay basag. Walang sinabi si Adrian. Umupo lang siya sa tabi ng anak at niyakap ito ng mahigpit. Hinayaan niya itong umiyak sa kanyang dibdib habang marahan niyang hinahaplos ang buhok nito. Shh! Nandito na si Papa. Paulit-ulit niyang bulong. Ligtas ka na. Hindi ka na niya sasaktan. Nandito lang ako. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng matagal hanggang sa ang mga iyak ni Ellis ay naging mahinang hikbi at hanggang sa ang panginginig ng katawan nito ay humupa. Hindi siya umalis sa tabi nito hanggang sa muli itong makatulog. Ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Ang paghilom ay isang mahabang proseso. Alam iyon ni Adrian. May mga gabing ganito, puno ng multo ng nakaraan. Ngunit may mga araw din na puno ng sikat ng araw. Tulad noong isang hapon habang sinusubukan nilang mag-bake ng cookies sa kusina. Si Ellis, na dati takot humawak ng kahit ano, ay masayang nagmamasa ng dough. May harina sa kanyang ilong at sa kanyang buhok. Papa, tingnan mo, mukha kang snowman, sabi ni Ellis, tumatawa habang nilalagyan ng harina ang pisngi ng ama. Isang maliit na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ellis, isang tunay at masayang tawa. Isang tunog na para kay Adrian ay mas matamis pa sa kahit anong musika. Isang araw, dumalaw si Marta, hindi na bilang yaya, kundi bilang isang kaibigan. May dala itong isang maliit na kahon. Mula sa loob, isang maliit at malikot na tuta ang lumabas. Para sa'yo, Ellis, sabi ni Marta. Ang mga mata ni Ellis ay nagliwanag sa isang paraang matagal nang hindi nakikita ni Adrian. Dahan-dahan itong kinuha ang tuta, niyakap ito at hinalikan sa ulo. Ano ang ipapangalan mo sa kanya? Tanong ni Adrian.
Nag-isip si Ellis. Pag-asa, bulong nito. Ang pangalan niya ay Pag-asa. Si Martha ay naging regular na bisita sa kanilang bahay. Siya ang naging tulay ni Ellis pabalik sa mundo, ang nag-iisang tita na nagturo sa kanya kung ano ang tunay na pag-aaruga. Isang linggo ng hapon, habang si Ellis ay masayang naglalaro, kasama si Pag-asa sa hardin, nagpaalam si Adrian para umalis sandali. Nagpunta siya sa sementeryo. Tumayo siya sa harap ng puntod ni Isabela. Ang marmol ay malamig sa kanyang paghipo. Inilapag niya ang isang bungkos ng puting rosas, ang paborito nito. Isa. Simula niya, ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Ang mga salitang matagal na niyang kinikimkim ay nagsimulang dumaloy. Naging bulag ako, Isa. Naging abala ako sa sarili ko, sa mga parangal, sa mga papuri. Hindi ko nakita ang paghihirap mo. Hindi ko nakita ang panganib. Pinabayaan ko kayo ng anak natin. Patawarin mo ako sa aking pagkukulang. Isang hangin ang umihip, tila isang haplos sa kanyang pisngi. Pero nandito ako ngayon para mangako. Pagpapatuloy niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy. Aalagaan ko siya. Ibubuhos ko ang lahat ng oras ko sa kanya. Hindi ko na siya pababayaan ulit. Magiging ama ako na maipagmamalaki mo. Pangako yan, mahal ko. Nang gabing iyon, pagka-uwi niya, nakita niya si Ellis na naghihintay sa kanya. Nakaupo sa duyan sa kanilang hardin. Tahimik siyang umupo sa tabi nito. Matagal silang hindi nagsalita. Pinapanood lang ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aagaw sa kulay kahel at lila. Sa gitna ng payapang katahimikan, isinandal ni Ellis ang kanyang ulo sa balikat ni Adrian. Isang simpleng gesto, ngunit para kay Adrian, ito ay ang lahat. Ito ay tiwala. Ito ay kapayapaan. Papa? Mahinang sabi ni Ellis. Mahal kita, Papa. Ang tatlong salitang iyon ay tumagos sa puso ni Adrian. Isang init ang kumalat sa buong katawan niya. Tinutunaw ang lahat ng natitirang yelo ng nakaraan. Hindi siya sumagot. Wala siyang sinabi. Sa halip, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dinadama ang bigat ng munting katawan nito sa kanyang mga braso, ang bango ng buhok nito, ang init ng buhay nito. Ang daan ng paghilom ay nagsisimula pa lamang. Marami pang sugat na kailangang gamutin. Marami pang tiwalang kailangang buuin. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng papalubog na araw, alam ni Adrian na tama ang lahat dahil magkasama sila at iyon lang ang mahalaga.